Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lando. Taong 1968. Probinsya ng Antique. Nako, lagot ka sa aking baboy ka. Akala mo matatakasan mo pa ako ha? Tignan natin kung may iwasan mo pa to. Wika ni Carolina. Sabay bitaw ng palaso mula sa pana. Magaling na mga ngaso ang dalaga. Edad 28. Pero hindi naman yun panghanap buhay, kundi libangan lamang ni Carolina. Ang mga nahuhuli, ipinapamahagi na lamang sa mga taong nangangailangan ng makakain. Nang umagang yun, 2 oras niyang sinuyod ang gubat para makahuli. Nang masumpungan ng baboy, hindi na ito pinakawalan pa ng dalaga. Ngunit hindi tumama ang palaso ni Carolina. Pero may tumamang sibat sa baboy. Sa sobrang lakas, tumagos pa sa katawan ng hayop ang talim ng sibat at tumusok sa katabing punong kahoy. Ay kapag siniswerte ka nga naman sinong mag-aakala? Kakagising ko lang May lumapit na kaagad na pagkain Siguradong matutuwa si Lolo Pino sa huli ko. Ay, makauwi na nga lang. Napasarap yata ang tulog ko Wika ni Lando. Nagkataong naroon ito at natutulog sa isa sa mga puno. Edad 18. Nautusan ito ng lolo na maghanap ng mga halamang gamot sa gubat. Ngunit dahil may katamaran ng binata, natulog muna siya sa lugar. Hindi niya alintana ang dalagang naroon. Matyagang sinunda ng baboy. Nang makita naman siya ni Carolina, nagalit ito at sinugod si Lando. Akin na nga yung baboy. Ako ang nakahuli dyan Mga agaw to. Wika ni Carolina. Sabay amba ng pagsaksak gamit ang dalang patalim. Mabilis naman itong naiwasan ni Lando. Kagad na hawakan at napigilan ang dalaga. Oh, teka muna. Anong sinasabi mong sayo? Ito bang baboy mo? Paano magiging sayo? Kita mo naman. Sibat ko ang pumatay sa kanya. Kaya paanong sayo to? Tanong ni Lando. Magnanakaw ka. Ibalik mo yan sa akin. Ako ang naunang nakakita dyan Tugon ni Carolina. Mapilit ang dalaga. Ugali niya niyang makipagmatigasan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ito makapapayag na makuha ng isang estranghero ang huli. Ngunit matigas din ang ulo ni Lando. Wala itong pakialam sa dalaga. Ang mabuti pa maghanap ka na lang ng ibang mahuhuli. Madami naman dito sa Kakahuyan Huwag mo nang pag-interesan ng pagkain ng baryo namin. Wika ni Lando. Matapos yun, binuhat na ng binata ang huli. Nagumpisa ng maglakad pauwi sa baryo. Ngunit hindi pa rin pumayag si Carolina. Pilit niyang hinaharangan ang daan ni Lando. Pakiramdam niya bilang mangangaso, kahihiyan na maagaw ng iba ang dapat sa kanya. Hanggang sa umabot na sila sa daang Matarek. Hindi pa rin nilulubayan ng dalaga si Lando. Hoy, ano ba? Parang wala ka naririnig Sinabi ng akin niyang huli ko. Kung ayaw mong ibigay ng buo, edi kahit hatian mo na lang ako. Hindi lang naman ang mga kabaryo mo nagugutom. Wika ni Carolina.
Halos mapatid na ang ugat sa lalamunan nito kakasigaw sa binata. Hanggang sa hindi sinasadyang mapatid si Carolina sa malaking ugat. Naitulak niya ang binata at magkasabay silang nadulas papunta sa malalim na hukay. Masama ang bagsak ng dalaga, kaya napilayan ito. Aray, ang pako, ang sakit. Daing ni Carolina. Habang si Lando naman, nawala ng malay sa isang sulok. Magagabi na nang magising si Lando. Nakita niyang nasa kabilang sulok si Carolina. Hirap pa sa kalagayan ng paa at tila namimilipit sa sobrang sakit. Kahit nahihilo pa sa nangyaring pagbagsak, wala namang seryosong pinsala si Lando. Mukhang masakit yata yung nangyari sa paa mo, ate. Kung hindi ka sana kasi naging mapilit, tsaka naganap ka na lang sana ng ibang hayop, di sana pareho na tayo nakauwi sa bahay natin. Sa ngayon, ano nang plano mo? Bakit hindi ka pa umalis? Dapat nung tulog pa ako kinuha mo na yung baboy mo. Tsaka tumakas ka na sana. Wika ni Lando na may halong pang-asar. Alam niyang hindi kakayanin ng dalaga na umakyat dahil sa kalagayan. Para namang kay Lando, kaya naman niyang ibalik sa ayos ang buto ng dalaga. Ngunit gusto pa ng binata na maghirap pa ng medyo matagalang dalaga. Makaganti man lamang sa ginawa nitong paghulog sa kanya. Naroon sila sa tila na tuyo na malaking balon. Malumot ang paligid at imposible ang makakyat dahil sa sobrang dulas. Bulag ka ba talaga? Kita mo namang napilay ako Paano naman ako aakyat? At isa pa, nakikita mo ba yung mga batong yan? Imposibleng makaakyat ka dyan. Wika ni Carolina. Sabay talikod para hindi makita ang pagmumukha ni Lando. Makikita sa dalaga ang labis na inis sa binata. Nang makontento na sa nakikitang paghihirap ni Carolina, tilapitan niya ito. Natakot naman ang dalaga. Inakalang may masamang pakay sa kanya si Lando. Walang pasabing pinihit ni Lando ang sakong ng dalaga. Matapos ang malakas na pagsigaw sa sobrang sakit, nawalan ito ng malay. Makalipas naman ang 3 oras, abala na si Lando sa paggawa ng apoy gamit ang mga tuyong sanga at dahong naroon. Nakasalang na din ang inihaw na binti ng baboy. Matapos yon, naging abala naman ang binata sa pagpapatulis ng mga sangang nagkalat sa paligid. Sa wakas gising ka na, ate. Tara, kumain ka na muna dito. Ipinag-iyaw na kita ng karne. Kakailanganin mo ng lakas sa pag-akyat natin bukas Wika ni Lando. Balak niyang sunugin ang mga batong maaari nilang akyatan para mamatay ang mga lumot na naroon at matuyo ang bato. Sa ganitong paraan, maaari na nila itong kapitan. Dahil maayos na ang paa ng dalaga, inisip ni Lando na kakayanin naman na ito ni Carolina. Teka, saan mo natutunan yung ginawa mo sa pako kanina? Tsaka, kung kaya mo naman palang makalis sa lugar na to, dapat kanina ka pa umalis. Tanong ng dalaga. Ngunit hindi naman yung pinagtuunan ng pansin ni Lando. Iniabot lamang nito ang inihaw na karne. Hanggang sa, kumain ka na lang muna, ate. Ang dami mong tanong Ubusin mo na yan ang makapagpahinga ka na. Ayoko nang pabigat bukas Wika ni Lando. At dahil gutom na rin ang dalaga, tinanggap naman niya ang bigay ni Lando
Nang matapos naganap na ng matutulugan si Carolina, magmamadaling araw, nakarinig ang dalaga ng mga kaluskos at mga pag-angil sa itaas. May mga nilalang na mabilis na tumatakbo dahil sa mga natatapakang mga sanga. Balak niya sanang silipin ito, pero bigla siyang hinawakan ni Lando. Tinakpan ng bibig para hindi makasigaw at makagawa ng ingay. Kasunod nito ay tila may mga inusal na orasyon ng binata. At nang matapos, pinakiramdaman niya ang lugar. Sa tingin niya 5 nilalang ang nagpapaikot-ikot doon. Umaangil na tila galit ang mga ito at may hinahanap. Mabuti na lang, napatay ni Lando ang apoy bago matulog. Hindi malaman ni Carolina kung anong nangyayari. Nakakatakot ang mga tunog ng nasa itaas. Nangangamba siya sa kung anong maaaring mangyari sa oras na malaman ng mga ito na may tao sa hukay. Nasa 20 minuto na tila pigil hininga si Carolina, habang tahimik namang nakatago sa madilim na sulok si Lando at sinusubukang makapagpahinga. Hindi nagtagal, nawala din naman ang mga nakakatakot na angil at garalgal na tunog ng mga nilalang sa itaas. Saglit pang nakiramdam si Carolina at nang masiguradong wala na ang mga ito, saka lamang siya nagtanong kay Lando. Teka, ano ba yung mga yun? Bakit parang ang dami naman nilang umiikot sa butas? Tsaka, ano ba yung mga sinabi mong salita kanina? Sino ka ba talaga? Tanong ni Carolina. Ngunit bago magsalita, nagunat na muna ang binata dahil inaantok na siya ng mga panahong yun. Mga aswang, malamang naghahanap sila ng makakain. Tsaka parang naamoy yung iniyaw ko kanina . Pero huwag ka magalala, hindi nila tayo mahanap dito. Tawagin mo na lang pala akong Lando, ate. Taga dyan lang doon sa baryo sa bandang kanluran. Tugon ni Lando. Nagulat si Carolina. Bagamat narinig na ang mga kwento tungkol sa aswang, hindi pa rin niya inaakalang makakaranas siya ng mga nilalang. Ako naman si Carolina. Lando, hindi mo nasagot yung isa kong tanong. Ano yung mga kakaibang salita na binitawan mo kanina? Mangkukulam ka ba? Muling tanong ng dalaga. Tila naiinis naman na si Lando sa dami ng tanong nito. Oo, ate. Mangkukulam ako. Kapag hindi ka pa tumahimik sa kakatanong mo . Baka ikaw na ang sunod kong kukulamin, ate Carolina. Banta ni Lando. Tila natutuwa ang binata sa tuwing inaasar at nagagalit ang dalaga. Nanahimik naman si Carolina. Natakot ito kay Lando dahil naniniwala siyang mangkukulam nga ang kasama. Pagsapit naman ng umaga, medyo malamig pa din ang gubat pero maaliwalas na. Nag-umpisa na si Lando na subukang akyatin ng batuhang sinunog noong nagdaang gabi. Epektibo naman ang ginawa ng binata. Nang mas matuyo ang mga lumot, naging mas magaspang ang mga ito. Kaya madali siyang nakakyat sa itaas ng butas. Nang maabot naman ang labasan, narinig niya ang iilang tinig na tila papalapit sa kinaroroonan. Mabilis niyang sinenyasan si Carolina na sumunod na sa pag-akyat. Hindi siya sigurado kung sino ang mga parating o kung ligtas ba sila sa oras na maabutan ng mga ito. Ate Carolina, bilisan mo na sa pag-akyat. Kundi iiwan kita dito. May mga paparating.
Baka may mangyari sa iyong masama kapag naabutan ka nila. Wika ni Lando. Naalarma naman si Carolina. Kahit medyo masakit pa ang mga paa, pilit pa rin niyang inakyat ang batuhan sa tulong ng baging na inilagay ni Lando bilang suporta. Hinihila na ito ng binata para mas mapabilis ang pag-akyat dahil mas lumalapit na ang mga boses. Dalawang posibilidad ang naiisip ng binata. Maaring tulisan ang mga ito sa gubat o mga ilegal na mga aso. Alinman sa dalawa, delikado kay Carolina na maabutan siya ng mga ito sa gubat. Tiyak na hindi maganda ang kahahantungan. Alam din naman yun ng dalaga. Kaya nagmadali na din ito. Hindi na niya ininda pa ang mga galos at hiwa sa kamay. Dala ng matatalim na mga bato. Nang marating ang labasan ng butas, kaagad na itong hinila ni Lando papalayo sa mga boses. Nang tuluyang makalayo sa lugar, nakita nila ang tulisan kung saan sila naroon kanina. Alam ng dalawa na nag-iikot ito sa kagubatan para makakita ng gumagalang mga aso. Layo nilang makulimbat ang lahat ng kagamitan at mga huling hayop. Kapag minalas naman pinapatay pa nila ang biktima. Hanggang sa napapikit na lamang si Carolina nang umeko ang putok ng baril sa buong paligid. Tila may nakasagupa ang mga tulisan. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng baril ng mga ito. Kaya nagpasya na si Lando na magpatuloy na sa paglayo sa lugar. Ate Carolina, dito na kita iiwan ha. Diretsohin mo na lang yung daan. Sa kabayanan na ang labas mo. Hindi ko alam kung taga saan ka Pero ang mabuti pa, diyan ka na dumaan sa bayan pauwi sa inyo. Delikado na ngayon ate. Aktibo ang mga tulisan sa paghanap sa mga kagaya mong mga aso. Wika ni Lando. Sabay abot sa dalaga ng malaking piraso ng karne na inihaw. O ayan, para naman may mauwi ka sa inyo. Sana hindi na tayo magkita ulit. May dala kang kamalasan Sige na ate, mag-iingat ka ha. Muling wika ni Lando. Matapos yon, marahan nang naglakad papasok sa masukal na kahawian si Lando. Habang naiwan namang nakatitig sa kanya si Carolina. Hanggang sa marinig niya muli ang mga pagputok ng baril. Nagumpisa na siyang sundan ang tinurong daan ng binata. Lolo, nandito na po ako. Pasensya na po kayo ha. Natagalan ako makabalik. Ito na po yung mga ugat na pinapakuha niyo sa akin. Tsaka eto ho, may karne akong dala para sa pananghalian. Bungad ni Lando. Saan ka na naman ba gumala, bata ka? Kahapon ko pa inaantay itong mga ugat para sa ginagawa kong gamot. Pinahanap kita sa mga kabaryo natin kagabi para sunduin ka. Pero hindi naman nila masundan ang amoy mo. Maghinay-hinay ka sa paggagala mo sa gubat sa gabi. Mamaya matsyempohan ka ni Lukreng. Baka hindi ka na makilala. Ang mabuti pa, puntahan mo na si Nonoy. Sabihin mong narito na yung gamot sa mata niya. Tugon ni Lolo Pino. 5 taon pa lamang si Lando nang kupkupin siya ng matanda. Biktima ng mga aswang ang magulang nito. 13 taon na ang nakakaraan nang magkakasama silang naglalakad pauwi mula sa pistang dinaluhan. Pero sa kakawian, kung saan nila napiling dumaan para mas mapabilis, bigla silang tinambangan ng 3 aswang.
Nagawa namang maitago si Lando ng ina sa loob ng natumbang puno. Ngunit hindi nakaligtas ang mag-asawa. Dumanak ang dugo sa mismong labas ng pinagtataguan ni Lando. Mabuti na lang. Dahil sa tapang ng amoy ng dugo ng mga magulang, naitago nito ang amoy ng bata. Sa labis na pagkabigla sa mga nangyari at sobrang takot, 3 araw siyang nakatago sa loob ng kahoy. Hanggang sa makita siya ni Lolo Pino. Nanghihina at halos mawalan na ng malay. Ngunit wala namang maituro si Lando na uuwian. Minabuti na lamang na matanda na kupkupi ng bata. Subalit hindi ordinaryong baryo ang kasalukuyang tahanan ni Lando. Ito ang tanyag na baryo ng mga aswang. Siya lamang ang nag-iisang tao at napapalibutan siya ng mga nilalang. Subalit dahil lumaki at kinikilala siyang apo ng isa sa pinakamatandang aswang sa baryo, walang sino man ang nagbalak ng masama sa kanya. Maliban na lamang sa pinsan ni Lolo Pino na si Lola Lukring. Isang malupit at palaging uhaw sa dugo na aswang. Kaya bago pa lamang sa lugar, sinabihan na kagad siya ng lolo na layuan ng matanda. Lalo na sa mga oras na naghahanap ito ng mabibiktima sa kakahuyan, maging sa mga kalapit na bayan. Lolo, sabi ni Kuya Nonoy, siya na lang daw ang pupunta mamaya eh. Nautusan yata ni Lola Lukring eh. Nagmamadali papunta sa Karatig Baryo. Alo, iidli po muna ako Hindi ako nakatulog kagabi. Ang kulit po ng babaeng mga sa gubat eh. Kamuntikan na ako mapahamak sa katigasan ng ulo. Ay, sana lang hindi ko na siya makita. Pagpapaalam ni Lando at dumiretso na sa higaan. Basta mag-iingat ka sa paglabas mo. Iwasan mo din na masyadong makisalamuha sa mga sa gubat. Walang maidudulot na maganda yan sa'yo. Baka yan pa ang ikapahamak mo. Paalala ni Lolo Pino. Lolo, kailan po ba yung sinasabi niyong pagpunta natin sa bayan? Para dyan sa mga tinda nating gamot. Matagal na akong hindi nakakapunta sa pamilihan eh. Tanong ni Lando. Minsan sa isang buwan pumupunta sila ni Lolo Pino sa kabayanan para magtinda ng mga gamot na mabisang pangontra sa mga aswang at kulam. Bagay na palaging pinagtatawanan ni Lando. Ayon sa kanya, gumagawa ang lolo ng mga gamot na pangontra sa mga sakit at gambala na sila din mismo ang gumagawa. Sa ganitong paraan, kumikita ang baryo nila. Gamit ang kaalamang itim at mahusay na pangaswang sa mga baryo at kabayanan, nagagawa nilang maghasik ng takot sa mga tao. Doon naman papasok ang negosyo nila ng mga gamot kontra kulam, usog, barang at mga pagbisita ng aswang. Patok sa mga mamimili ang mga gamot ni Lolo Pino. Palagi din itong ubos sa mga pamilihan. Ayon pa sa matanda, wala namang masama dahil totoong nakakagamot sa mga karamdaman sa katawan ang halamang ugat sa mga botelya. Pero syempre, sila din ang nagbibigay ng mga sakit na gagamutin. Si Lolo Pino ang nagturo sa kanya ng mga orasyon para sa sabulag at pangontra sa mga aswang. Ayaw magpakampante ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng pinsang si Lola Lukring. Ang labis pa na ikinakatakot nito. Baka isang araw, sumpungin ng gutom ang matanda at mapagdiskitahan si Lando. Nang sumunod na araw,
Muling naisipan ng binata na maglakad sa labas ng baryo. Isa sa mga tungkulin niya sa lugar, ang siguraduhing maayos ang mga harang laban sa mga dayong aswang na minsan nang naligaw sa baryo. Bagamat mga aswang din ang nasa baryo, hindi naman maiiwasan na magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga magkaibang angkan. Nang matapos sa pag-ikot sa kanilang maliit na baryo, minabuti ni Lando na pumunta muli sa gubat. Labis ang pagkabagot ng binata. Balak muli niyang makakuha ng kahit ano sa kahoyan bilang pamatay oras. Nagkataon naman si Carolina. Nakita siya nito at naisipang sundan. Gustong usisain ng dalaga kung saan nga ba nakatira si Lando at kung totoo bang mangkukulam ang binata. Abala si Lando sa paghahanap ng aasintahing hayop, habang ang dalaga naman abala pa rin sa pagtatago. Ay, nakakabagot talaga. Kahit dito sa gubat walang magawa. Nasaan na ba yung mga hayop na nakatira dito? Wala na akong makita. Wika ni Lando sa sarili. Naninibago ito dahil dati naman nakakakita ang binata ng mga gumagalang ibon at iba pang maliliit na hayop sa paligid. Ngunit ng araw na yon, wala itong nakita. Tila nagtatago ang mga ito at merong kinakatakutan. Lando, at bakit ka naman nandito? Hindi ka ba nasabihan ng lolo mo na araw ngayon ng pangangaso ko? O baka gusto mo pa akong agawan ng makakain? Ang mabuti pa, umuwi ka na bago pa kita mapagkamalang pagkain. Wika ni Lola Lukring. Nagulat si Lando. Hindi man lamang niya naramdaman ang presensya ng matanda. Pasensya na po, Lolo Lukring. Nawala po sa isipan ko sige po, uwi na po ako. Tugon ni Lando. Makikita sa mukha ng binata ang labis na takot. Napagtanto niya kaya pala wala siyang makita na ni isang hayop na gumagala. Dahil naroon na si Lola Lukring at nararamdaman ng mga hayop ang panganib sa paligid. Nagmamadali nang naglakad si Lando pauwi. Hindi na niya nilingon pa ang kinaroroonan ni Lola Lukring. Kahit matagal niya na itong kakilala at dekada nang nakatira sa baryo ng aswang. Subalit iba pa rin talaga ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita ang matanda. Kamunti ka na ako dun. Mabuti na lang nasa bukana pa lang ako ng gubat. Nakakatakot isipin. Paano kaya kung sa gitna ng gubat niya ako naabutan? Ay, kinikilabutan pa din ako. Wika ni Lando sa sarili. Bagamat malapit lamang sa baryo, hindi mapigilan ng binata na kilabutan dahil kamuntika na siyang maging pagkain ng lolang aswang. Samantala, habang naglalakad papasok, nagulat si Lando nang makarinig ng isang pamilyar na boses. Aha, mangkukulam pala ha? Buti nga sa'yo, napagalitan ka ng lola mo. Akala mo hindi ko malalaman kung saan ka nakatira, no? Lulukuhin mo pa akong mangkukulam ka? Wika ni Carolina. Nasundan ng dalaga si Lando habang papasok ng baryo. Bagay na labis namang kinabahala ng binata. Sigurado siya ng mga oras na yun. Naaamoy na ng mga kabaryo ang dalaga. Ate Carolina, hindi ka na dapat sumunod pa dito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang mabuti pa,
Umuwi ka na sa inyo, ate. Hindi ka dapat pumunta dito. Umuwi ka na habang maliwanag pa. Wika ni Lando. Nakakunot ang noo nito habang iniiwasan ang babae at kagad na pumasok sa baryo. Ngunit matigas talaga ang ulo ng dalaga. Sumunod pa din ito sa kanya. Oo, uuwi ako. Kapag gusto ko nang umuwi. At isa pa hindi naman ikaw ang may-ari ng lugar na to, no? Bakit ka ba nagagalit? Dito lang muna ako. Wala naman akong mahanap na hayop sa gubat. Nagtaguan yata lahat. Ewan ko ba? Ang mabuti pa, isa muna lang ako sa bahay niyo. Magmerienda tayo. Wika ni Carolina. Hindi na maipinta ang itsura ng mga sandaling yon. Nag-uumpisa nang maglabasan ang mga kabaryo. Tinitignan ng mga ito kung saan nanggagaling ang mabangong naaamoy. Dahil dito, napilitan si Lando na hilahin si Carolina at sinama sa tahanan nila. Naku naman, malalagot na naman ako kay lolo nito Napakamalas ko naman. Bakit ba kasi ako nakatagpo pa ng ganito kakulit na tao? Pumasok ka sa loob. Huwag na huwag kang sisilip sa labas ha. Diyan ka lang. Huwag ka ring magulo. Wika ni Lando. Isinara ang mga bintana at pintuan. Nagtataka naman ang dalaga sa pinapakitang pagkataranta ni Lando. Nakakaramdam na din ito ng pagkabahala. Alam niyang seryoso si Lando nang sinabi na hindi na siya dapat sumunod pa sa lugar. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka nagsasara? Huwag mo akong tinatakot, Lando. Uuwi na ako. Wika ni Carolina. Huli na ate. Kanina mo pa dapat ginawa yan. Nagumpisa na si Lola Lukring sa pangaso. Mapapahama ka lang sa oras na dumaan ka sa gubat. Tugon ni Lando. Saglit pa itong natahimik hanggang sa, mas mabuti kung dito ka na muna ate. Itatanong ko sa lolo kung anong dapat gawin. Napakatigas kasi ng ulo mo Dagdag ng binata. Maya-maya pa, dumating na sa tahanan si Lolo Pino. Lando! Ano na naman ba itong... Bakit may kasama kang tao sa baryo natin? Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Tanong ni Lolo Pino. Baka sa itsura at boses nito ang galit. Lolo, hindi ko naman yan sinama dito Sinundan lang ako. Siya yung babaeng naikwento ko sa inyo hindi ko na po muna pinauwi. Nasa gubat pa si Lola Lukring Siguradong mamamatay ito kapag dumaan siya sa kakahuyan na yun. Pagpapaliwanag ni Lando. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Napakalaking pagkakamali na pumasok ka dito. Ano bang pumasok sa isipan mo? Bakit ka sumunod kay Lando? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Tanong ni Lolo Pino. Naguguluhan na si Carolina ng mga sandaling yun. Iniisip kung kasabot ba ni Lando ang lolo para takutin siya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng mga ito. Magsasalita pa sana si Carolina. Ngunit sumenya si Lolo Pino na wag munang mag-iingay. Tiyo Pino, magandang araw sa inyo. Meron ho yata kayong bisita sa baryo Baka naman po, pwede nyo kaming ipakilala sa kaibigan ni Lando. Wika nito ring.
Nasa labas ang isa sa pinakamabangis na aswang ng baryo. Si Turing, na anak mismo ni Lola Lukring. Naaamoy nito ang dalaga. Mas naging komplikado na ang mga bagay-bagay. Ngayon mainit na sa mata ng mga aswang ang tahanan ni Lando. Bagamat iginagalang ng mga taga-baryo ang matanda, subalit mahirap pigilan ang gutom ng mga aswang. Lalo pat 2 ordinaryong tao ang nasa loob ng tahanan nito. Umuwi ka na, Turing. Hayaan mo ang mga bata. Ako nang bahala dito. Huwag niyo nang pagtangkaan pa ang bisita ko. Wika ni Lolo Pino. Nangangamusta lang naman po ako, Tiyo. Wala hong problema sa akin. Pero hindi ko alam sa mga kabaryo natin, ha. Matagal-tagal na kaming walang natitikma na berhen, Tiyo. Ang mabuti pa paalisin nyo na yan sa lugar natin. Masyadong nakakaakit yung amoy niya eh. Nakauwi naman na si nanay. Maaari na siyang dumaan sa kakawian. Tugon ni Turing. Naglakad na ito papalayo sa tahanan ni Lolo Pino. Ngunit patuloy pa rin sa pagtawa. Lando, magmadali ka. Alam mo na ang gagawin mo. Wala tayong pagpipilian kundi makipagsapalaran sa kakahuyan. Isama mo na itong kaibigan mo. Siguradong may binabalak si Turing na hindi maganda. Mas malaki ang tsansa ng babae kung makakatawid kayo sa tulay papunta sa bayan. Wika ni Lolo Pino. Mabilis na kumilos ang lolo. Ibinigay kay Lando ang mga kagamitan na kakailanganin sa paghatid kay Carolina. Teka ho, hindi na ho nakakatuwa ang pananakot niyo ha. Hindi niyo na ako kailangang ihatid. Uuwi na lang po ako mag-isa. Alam ko naman po ang daan eh. Huwag mo na ako samahan, Lando. Kaya ko na ang sarili ko. Wika ni Carolina. Buong akala niya, binibiro pa rin siya ni Lando. Palabas na sana ng tahanan ang dalaga. Pero pinigilan siya ng binata. Pwede ba, ate? Makinig ka naman kahit minsan. Nasa baryo ka ng mga aswang. Aswang ang lahat ng narito. Kanina ka pa nila naaamoy. At kapag inabutan ka ng dilim sa kakawian, siguradong hindi ka na makakauwi ng buhay. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Lolo, dito na po kami dadaan sa likod. Ako nang bahala. Bukas na po ako babalik. Wika ni Lando. Kagad nitong binuksan ang pinto sa likod bahay. Maingat na pinagmasdan ang paligid. Dahil tanghali pa lang ng mga panahong yun, karamihan ay nasa loob lamang ng tahanan at nagpapahinga. Natanaw niya si Turing na nasa harapan ng bahay. May kausap na mga kalalakihan. Mahalaga na mailayo na niya kagad si Carolina sa lugar. Wala na siyang oras na isipin kung anong plano ni Turing. Kahit anong mangyari, huwag kang hihiwalay sa akin, Ate Carolina. Wala na tayong oras. Kapag naabutan tayo ng takip silim, makikita mo ulit yung mga nilalang na nakita mo nung nahulog tayo sa butas. Wika ni Lando. Aswang ka din ba, Lando? Bakit mo ko tinutulungan? Tsaka bakit walang nakakaalam ng baryo niyo sa bayan? Kahit kaming malapit dito sa lugar. Hindi alam na baryo pala to ng mga aswang. Tanong ni Carolina. Hindi ako aswang, ate. Ampun lamang ako ni Lolo Pino. Maliban sa akin, lahat na nang naroon aswang na. Bakit hindi kita tutulungan? Ayoko mabuhay sa konsyensya kapag namatay ka ng dahil sa akin. Kung gusto mong magpatiwakal, sa ibang lugar na lang.
Huwag sa nakikita ko. Tugon ni Lando. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang natahimik ang buong paligid. Napansin ni Lando ang pagkawala ng huni ng hayop o kahit insekto sa paligid. Sinabi ni Turing na nakauwi na si Lola Lokring. Ngunit iba ang pakiramdam ni Lando na mga sandaling yun. Teka lang ate, dito muna tayo. Wika ni Lando. Saglit silang tumigil sa lilim na malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ang nagsisilbing payong at nagtatago sa kanila. Mabilis na nag-usal ng orasyon si Lando. Itinago niya ang amoy nila at presensya sa paligid. Ginagawa ng orasyon na gawin silang kaisa ng gubat. Yun ang paraang naituro sa kanya ni Lolo Pino para makaligtas sa pagtugis ng mga aswang, kagaya ni Turing at Lola Lokring. Hinala ni Lando. Nagsinungaling sa kanila si Turing tungkol sa ina. Ang totoo, naroon pa rin si Lola Lokring. Maingat silang lumipat sa mga lilim ng puno. Nakikiramdam si Lando sa paligid. Iniiwasan na muling masorpresa sa paglapit na matandang aswang. Naririnig na ni Lando ang boses ng mga kalalakihan mula sa baryo. Ngayon, nakasisigurado siyang patibong ang pagpasok nila sa gubat. Matagal nang mainit ang mata ni Turing kay Lando. Matagal na itong balak lapain ng aswang. Ito na ang pinaka-perpektong pagkakataon para maisagawa ang matagal ng plano ng aswang. Huwag na huwag kang magsasalita ate. Itago mo yung buhok mo. Ewan, basta talian mo. Masyadong mabango eh. Utos ni Lando. Kagad namang sumunod si Carolina at tinali ang buhok. Maya-maya pa, malapit na sila sa tulay. 2 oras na silang naglalakad at ang tulay na yon ang pag-asa para tuluyang makalayo sa mga sumusunod na aswang. Sa wakas, ligtas na tayo ate. Sa oras na matawid natin yan. Wika ni Lando. Pero bigla itong hinawakan ni Carolina. Hinila papatago sa puno. Ano naman bang problema mo ate Carolina? Dalian na natin. Bago tayo maabutan nila Turing. Wika ni Lando. Hanggang sa marahang itinuro ni Carolina ang kabilang dulo ng tulay. Di ba? Yun yung lola mo na pinagalitan ka kanina? Ano kayang ginagawa niya sa gitna ng tulay? Wika ni Carolina. Nanlaki ang mga mata ni Lando nang makita si Lola Lokring. Nakaupo ito sa gitna ng tulay sa kabilang dulo. Tila nag-aabang kung sino man ang dadaan. Yun lang ang daan para makatawid sa kabilang ibayo ng ilog. Doon dumadaan ang mga mangaso at taong gumagala sa gubat. Ito ang pinaka-paboritong pwesto ni Lola Lokring para maabangan ang mga mabibiktima. Panibagong problema para kay Lando at Carolina. Hindi aalis ang matandang si Lokring hanggat wala itong naaabangang tao sa tulay. Habang sa likod na nila, papalapit na din ang grupo ni Turing. Alam ni Lando na imposible ang kalabanin ang ganito karami ng aswang. Hindi uubra ang taglay niyang karunungan. Ngunit maya-maya pa, nakarinig sila ng boses mula sa panibagong grupo na papalapit sa tulay na nagtatawanan. Ang mga tulisan, pagkakataon na natin to. Makinig ka ate Carolina. Ilang saglit lang, magkakaroon ng malaking gulo sa tulay na yan.
Siguradong susugod si Lola Lukring sa mga tulisang papatawid. Sa oras na yon, siguradong narito na din sila Turing at makikisali sa laban. Ano man ang mangyari, sa oras na maghudyat ako, huwag kang titigil sa pagtakbo at pagtawid sa tulay. Alam mo na kung saan ka dadaan papuntang bayan. Paglagpas mo, huwag na huwag ka nang lilingon. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Malinaw ba? Wika ni Lando. Alam na nito ang posibleng mangyari sa oras na magpang-abot ang mga tulisan at grupo ni Turing at Lola Lucrecia. Sa hindi kalayuan, natanaw na nila ang mga tulisan, kargado ng armas, baril at mga patalim. Nakita kagad ng mga ito ang matandang nasa gitna ng tulay. Sinigawan naman yon ng tumatayong pinuno ng grupo. Hoy tanda! Anong ginagawa mo dyan sa tulay? Tumabi ka. Nakaharang ka sa dadaanan ko eh. Wika ni Jaime. Pinuno na mga tulisan. Sabay putok ng baril sa ere. Hindi nagustuhan na matanda ang pagsigaw sa kanya ng lalaki. Bagamat umaga pa lamang, dahil nasa loob sila ng makapal na gubat. Nagpalit ito ng anyo sa pagiging aswang at mabilis na sinugod ang mga kalalakihan. Sa sobrang gulat, mabilis na nagsipulasan ang mga tulisan. Tila nakalimutan nila na may dala silang armas. Mga utak ipis, may mga baril kayo. Bakit hindi nyo paputukan yung aswang na yan? Utos ni Jaime. Pero hirap silang patamaan ang matandang aswang. Sumusuot ito sa madamong parte ng lugar. Habang nagkakagulo, nag-aabang ng pagkakataon si Lando. Ano? Tara na ba? Habang nagkakagulo sila. Wika ni Carolina. Pero hindi pa rin kagad kumilos si Lando. Teka lang, may mali. Dapat kanina pa narito sila Turing. Siguradong nakabang lang sila sa kakawayan. Ayokong sumugal. Tugon ni Lando. Hindi siya nagkamali. Nakatago lamang sa malalaking puno ang pangkat nila Turing. Nag-aabang sa mga tulisang magagawi sa posisyon. Habang umaatras ang mga tulisan, papalapit naman sa kanila si Lola Lukring. Walang direksyon ang pagpapaputok ng mga tulisan. Hindi sila sigurado kung nasaan nga ba ang kalaban. Wala kayong hahayaang makatakas sa mga taong yun. Magdidiwang tayo sa baryo mamayang gabi. Sa dami ng mga karne. Sigaw ni Turing. Lumabas na ito sa pinagtataguan. Nasorpresa ang grupo nila Jaime sa paglabas ng mga aswang sa likuran. Habang sa harap naman naroon na si Lola Lukring. Naipit sila Lando. Nasa mismong dadaanan nila ang mga tulisan at si Lola Lukring. Siguradong katapusan na nila sa oras na lumabas sa pinagtataguan. Totoo pa lang mga kwento tungkol sa kuta ng aswang narito sa gubat. Mga kasama, oras na para sa mga pasalubong natin sa mga aswang na to. Wika ni Jaime. Nagtataka si Lando. Bakit nakangiti pa rin ang mga tulisan? Kahit naiipit na sila sa sitwasyong yun. Anong pasalubong ba ang sinasabi nito? Nasisiraan na yata ng bait sa takot eh. Tanong ni Lando sa sarili. Nagulat ang mga aswang. Nagpalit ng bala ang mga tulisan. Nang tamaan ang isang aswang, kagad itong bumulagta sa lupa. Nagulat pa si Turing sa nangyari. Anong ginagawa niyo? Nay,
Umalis kayo dyan. Delikado ang mga bala nila. Sigaw ni Turing. Mabilis namang tumakbo ang matanda, pero nagawa itong patamaan ni Jaime sa binti at takiliran. Labis ang pinsala nun sa matanda. Napasigaw pa si Lola Lokring sa sobrang sakit. Akala niyo ba, basta lang kaming mga tulisan? Binayaran kami ng mga taga-bayan para tugising kayo at sunugin. Huwag na kayo magtangkang tumakas. Kardado ang mga balang ito ng mga pangontra sa inyo. Wika ni Jaime. Bigla na lamang bumaliktad ang sitwasyon. Bagamat kaya nilang magpalit ng anyo, hindi buo ang lakas nila dahil may araw pa. Limitado lamang ang lakas at liksi ng mga nilalang. Hindi na malaman ng mga aswang ang gagawin. Kapag hindi sila gumawa ng paraan, siguradong mauubos sila ng mga tulisan. Hindi alam ni Lando kung tatakbo na ba sila papunta sa tulay para makalayo sa gulo. Huwag kayong pasisindak mga kasama. Sugurin niyo ang mga taong yan. Wala tayong ititirang buhay. Panghikayat ni Turing. Muling nagumpisa ang kaguluhan. Sa pagkakataong ito, nakakuha ng tiyempo ang dalawa para makatakbo sa tulay. Nakita sila ni Jaime. Nagkabangga pa ang mga mata nila ni Lando habang hawak ang kamay ni Carolina. Sige bata, takbo na. Lumayo na kayo dito sa sinumpang lugar na ito. Wika ni Jaime. Nginitian pa nito si Lando at Carolina. Nagulat si Lando sa reaksyon ng tulisan. Ang inaakala niyang salot sa kabundukan, ito pa ang nagligtas sa kanila sa kapahamakan. Kagad naman siyang hinila ni Carolina para makatawid sa tulay. Nakita nila si Lola Lokring. Nakahandusay na sa damuhan at marahang gumagapang papalayo. Tuloy-tuloy lamang sa pagtakbo ang dalawa at hindi na lumingon pa. Hindi na nila nakita ang mga naganap sa labanan. Ngunit maririnig pa rin ang putok ng baril mula sa malayo. Hanggang sa makarating sila sa labas ng gubat. Ligtas ka na, Ate Carolina. Hanggang dito na lang ako. Kailangan kong balikan si Lolo Pino eh. Babalaan ko lang sila sa mga tulisan. Siguradong ang baryo na ang susunod nila eh. Wika ni Lando. Nag-aalala ito na baka ano nang nangyari kay Lolo Pino. Ngunit kagad siyang pinigilan ng dalaga. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nakita mo ba kung gaano kadelikado yung laban? At isa pa, siguradong naroon pa sila sa daanan. Anong gagawin mo sa mga natirang aswang? Siguradong papatayin ka lang nila. Wika ni Carolina. Naisipan ni Lando na may punto naman ang dalaga. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya sa lolo. Magtatakip silim na at nawala na rin ang mga putukan. Sumama muna si Lando kay Carolina. Ang mabuti pa, sa amin ka na muna magpaumaga. Bukas ka na bumalik sa baryo nyo. Mungkahi ng dalaga. Sinunod naman ito ni Lando. Kinabukasan, maaga itong nagpaalam kay Carolina. Labis ang pag-aalala niya sa lolo. Mabilis na tinahak ng binata ang gubat at patakbo na nitong binagtas ang daan. Tanghali na nang marating niya ang baryo. Tahimik. Sunog ang mga kubo. At wala na si Lolo Pino doon. Hindi malaman ni Lando kung nakaligtas pa ito o baka naabo na dahil sa pagsunog. Huli na ang pagdating niya. Hindi man lamang nabalaan si Lolo Pino.
Tulala si Lando na naglalakad pabalik sa bayan. Ngayon hindi niya alam kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Wala siyang ibang kakilala at pamilya kundi si Lolo Pino. Blanko ang isipan ni Lando. Tila naglalakad lang sa kawalan. Iho, masakit ba ang tiyan mo? Bakit nakasimangot ka? May gamot tayo para sa sakit ng tiyan at mga usog. Wika ng pamilyar na boses. Pagkatingin ni Lando sa nagsasalita, napatakbo ito at niyakap si Lolo Pino. Lolo, paanong nakaligtas po kayo sa mga tulisan? Ano pong nangyari kila Turing at Lola Lukring? Tanong ni Lando. Kasama ang ilang kabaryo natin. Nagpatulong akong sundan kayo. Hindi ako mapalagay Kaso narinig namin ng mga putukan sa bandang tulay. Kaya lumihis kami ng daan. Doon namin nakita ang naggalat na dugo sa paligid. Nakita namin ang grupo ng mga armadong kalalakihan na papunta dito. Kagad naman kaming lumikas papunta sa bayan. Mabuti na lang. Mukhang sinerte pa ako. Ang mabuti pa. Halika na. Bisitahin na lang natin ang mga pinsan mo. Pagpapaliwanag ni Lolo Pino. May iilang aswang ang nagawang makatakas papunta sa bayan. Doon humalo sa mga tao. Habang sila Lando naman, tumuloy muna sa kamag-anak ni Lolo Pino. Malugod naman silang tinanggap na mga ito. Dito na namuhay at nagkapamilya si Lando. Naging malago ang negosyo nila ng mga gamot. Ngunit hindi na ito tinuloy ni Lando nang yumaon na si Lolo Pino. Wala nang naging ugnayan pa si Lando at Carolina. Hindi na sinubukan pa ni Lando na balikan ang kinalakhang baryo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.